bes! Welcome to my channel! Ngayon po ay magluluto tayo ulit ng ating empanada. Kasi nagbabalik na po ang Medel's Kitchen. Kaya naman po, pwede na kayo mag-order now! Ang ingredients po natin ay karning baboy, carrots, patatas, pasas, soy sauce, asin, asukal, sibuyas, bawang, paminta, cooking oil, at ang ating oyster sauce. Umpisa na po natin. Hintayin lang natin uminit ang ating kasirola o kawali, kung ano man ang gusto nyo gamitin, kung anong available sa inyong kusina, kung saan kayo mga saya, mga bes. Commercial muna tayo mga bes. Dahil sa pagluluto ko, kailangan ko palagi ang sariwang bawang. Kaya naman, para-paraan, dahil ngayon ay lumalamig na, ganito nyo siya gagawin. Konting-konti lang yung tubig, tapos utay-utay na siyang dumadahon. O, diba? Para-paraan lang, mga bes. Yan, mainit ang ating kaserola. Lagyan natin ng konting cooking oil. Tapos, ilagay natin ang ating bawang. O yan. Gisahin natin ng konti. Ilagay na din natin ang ating sibuyas. Gisahin lang natin siya ng konti. Napakasimple lang ang pagluluto mga bes. Kailangan nyo lang ay ang talagang sipag at tiyaga. Kasabihan nga, pag may tiyaga ay di may biyaya mga bes. Pag kasi ang tao ay laging positive sa anumang bagay, asahan nyo yan na 100% na may good attitude. Kaya naman, lahat ng niluluto ko, pagtiyagaan nyong pag-aralan, mga bes. O, ilalagay na natin ang ating karne. Huhugasan yung mabuti ang ating karne bago nyo ilagay. Medyo marami to kasi marami ang ating pa-order, mga bes. Yan. Tapos, gisahin lang natin to ng konti nang lumabas ang kanyang medyo manti-mantika kung may lalabas. Yan. Okay mga bes, dahil para maganda ang pagluluto, hindi tayo nagdudumi na masyado sa kusina, kailangan tayo ay may patungan ng sandok. O yan, di ba? Kita nyo na utay-utay na siyang nagigisa ang ating karne, nag-iiba ng kulay. Hintayin pa natin ng kaunti pang minuto. Yan. A few moments later. Okay, matapos nating maigisa ang ating karne, ilalagay na natin ang ating mga sangkap. Asin. Haluing mabuti. Lagay natin ang ating toyo o soy sauce. Yan. Haluin. Ang ating oyster sauce ay tansya-tansya lang mga bes. Sa dalawa. Parang dalawa siyang tablespoon. Yan. Haluin. Huwag niyong kakalimutan, ano man ang ating niluluto ay dapat may lagay na konting asukal. Lagyan din natin ng paminta. Ingat-ingat mga bes kasi malaki ang kanyang mga butas-butas. Yan. Unang ilalagay natin ang ating carrots kasi mas matagal tong maluto. Kita nyo naman na siya ay nagsasabaw na mag-isa. Kaya naman, pansamantala nating tatakpan para siya ay maluto ng 10 minutes. Okay, see you later mga bes. 10 minutes later. Okay, mga bes, after ng ating 10 minutes, to ang kinalabasan. Kita nyo naman. Ngayon, ang gagawin natin ay ihahalo na natin ang ating patatas. Yan. Ihalo na din natin ang ating pasas, mga bes. Yan. Haluin. Yan.
Okay, lulutuin uli natin siya ng 10 minutes. Gawa ng ating patatas at saka dapat siya ay medyo maiigang ating sabaw. Sana magtatanong naman na kung bakit hindi ako naglalagay ng green peas dahil po siya ay madaling makapani sa empanada natin, mga bes. O yan, see you after 10 minutes, mga bes. Takpan uli natin. See you later. Many minutes later. Okay mga bes, after 10 minutes, kita nyo naman ang result ng ating palaman sa empanada. Kita nyo, tantyang-tantya ang sabaw. Igang-iga talaga siya ang sabaw. Kaya lahat ng ating lasa ay nasa laman na. Kaya yan ay ready na to. Palalamigin na lang. I-off na ang ating kalan. Okay, iiwanan natin siya ng yan, pagpapalamig. Okay, see you later mga bes para sa ating pagbabalot ng empanada. Ito naman ang ating dough. Tinapay ng ating empanada. Ito ay ating titimbangin. Okay. Pagkatimbang, ating bibilugin. Yan. Yan. Okay. Yan. Bibilugin natin. Mas marami, matagal na masa, mas masarap. Mga best. Okay mga bes, matapos nating bilog-bilogin, timbangin ang ating dough, umpisa na natin. Ito ay gagawin nating mano-mano mga bes. Pag may tiyaga, may kita mga bes. So, yan. Then, dapat siya ay 100 grams. Tapos, ating isasara. Yan. Sasaran yung ganyan para hindi siya magbubukas pagka siya ay ating ipiprito. O diba mga bes? Tsaga-tsagaan lang para sa ating ekonomiya. Yan. Pagkatapos ating gaganituhin. Yan. Iyan. 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 Ganyan. Yan. Pag ganito ang inyong gawa, siguradong hindi yan masisira o hindi siya bubuka. Diba? Perfect. Mahirap lang to sa una. Pag kinasanayan nyo na, mabilis na siya gawin. Tiyaga-tiyaga kung gustong kumain ng masarap, mga bes. Diba? O yan. Try nyo ang empanada ng Medeline's Kitchen.
Tapos ng ating pagbabalot, kaya naman atin ang piprituhin, mga bes. Ayan. Antayin nating uminit ang ating kawali. Kailangan, yung kawali natin ay yung maganda, malinis, walang guhit-guhit para hindi dumidikit. Yung mantika, ang langis. Try natin kung mainit na ang langis. Oh, mainit na. Dahan-dahan lang mga bes. Para hindi magtalsikan ang mantika. Kaya naman ang mga empanada lovers, pwede nyong gayahin ang ating recipe. Ayan. Ito ang ating technique para hindi siya mabutas. Kasi hindi rin maganda na siya ay lubog sa mantika o sa langis, mga bes. Best favorite time, tikman na natin. Yun, nalagotok pa. Yan, sasarapin naman. Ang daming laman sa loob, hindi lugi ang bibili. Kaya naman, pag-aralan nyo ng lutuin. O, kita nyo ang daming laman. Tinapay pa lang, solve na kayo. Try natin. Ang sarap ng tinapay. Sarap ng lasa mga best. Try nyo. Okay mga best, salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. See you next vlog. Bye-bye. Empanada pa more.